18 tripulanteng Pinoy ang hawak ngayon ng militar ng Iran matapos nitong tangayin o i-hijack ang isang American oil tanker sa Gulf of Oman. Aktwal na paglusob ng mga armadong kalalakihan sa St. Nicholas oil tanker, nakuhanan pa ng video footage. Samantala, United States nagsagawa ng panibagong pag-atake sa Houthi, pero ang Yemeni militia kinutya ang Estados Unidos at sinabing hindi man lang sila nagalusan sa ginawa nitong pag-atake. Nakakuha naman ng kakampi ang Houthi sa Russia dahil sa pangbobomba ng Amerika at Britanya sa Yemen. Tatlong bansa naman na miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO nagalit sa US at sa United Kingdom dahil sa pag-atake nito sa rebeldeng Houthi. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tila nagkakaroon ng pagkakawatak-watak ngayon sa US-led military alliance na North Atlantic Treaty Organization o NATO dahil sa isinagawang pag-atake ng puwersa ng Amerika at United Kingdom sa mga Houthi rebels sa Yemen. Tatlo sa mga bansang ito ang hindi lumahok sa isinagawang airstrike ng US at United Kingdom noong January 11. Ito nga ay ang mga bansa na France, Spain at Italy. Bukod dito ay tumanggi ring pumirma sa 10-nation joint statement ang tatlong bansang ito upang i-justify o bigyang katuwiran ang pambobomba sa Yemeni militant group. Matatandaan na noong January 11 ay nagsagawa ng hindi bababa sa 60 targeted airstrike ang United Kingdom at Amerika sa 28 location sa Yemen. Sinabi ng US-led coalition na ang pag-ataking ito ay bilang response sa tuloy-tuloy na panggugulo na ginagawa ng Houthi rebels sa mga commercial ships na dumadaan sa Red Sea, kabilang ang Netherlands, Australia, Canada at Bahrain sa nagbigay ng logistical at intel support sa Estados Unidos at Britanya, habang ang mga bansang Germany, Denmark, New Zealand at South Korea ay sumuporta at pumirma naman sa joint statement. Ang nakikitang kawalan ng pagkakaisa sa organisasyon ng NATO ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng kani-kanilang mga opinyon at paniniwala sa kung paano nga ba ang mas epektibong pagkontrol sa Houthi rebel. Sinabi ng isang opisyal ng France na hindi ito sumali sa nasabing naval strike sa Yemen dahil natatakot itong mawalan ng leverage sa usapin upang pababain ang tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel at hindi raw maituturing na legitimate self-defense ang pag-ataking ito sa Yemen. Ayon naman sa Italy, kinakailangan ng parliamentary approval bago sila makapagdesisyon at ito ay dadaan sa napakahabang proseso. Bukod dito, mas gugustuhin na nga lamang daw nilang magsagawa ng mas mapayapang pulisiya sa Red Sea. Sinabi naman ng Espanya na hindi sila sasali sa military actions na ito sa Red Sea dahil mas gusto nila na gumawa ng mga mapayapang hakbang para pahupain ang tensyon sa rehiyon. Tila nakakuha naman ng kakampi ang Yemeni-based militia sa bansang Russia. Agad kasing kinondena ng Moscow ang isinagawang military operations ng United States at United Kingdom at tinawag nga nila itong illegal at irresponsable. The 11th of January, the so-called international coalition headed by the US and Great Britain, as they call themselves, vaunting themselves as the capital of global justice, the Netherlands. These states all carried out a mass strike on Yemeni territory. I'm not talking about an attack on some group within the country, but an attack on the people of the country on the whole. Aircraft were used, warships, and submarines. Ang Russia na kaalyado ng Iran at kapartner ng ilang makapangyarihang mga Arab country ay agad na hinimok ang United Nations Security Council na magpatawag ng emergency meeting upang agad na talakayin ang bagay na ito. Sinabi ng Russia na ang large-scale military escalation sa Red Sea ay maaari raw magdulot ng paglala ng sitwasyon at paglawak ng gulo sa buong Middle East. Matatandaan na ang Russia at China ay nag-abstain sa UN Security Council resolution na inuutusan ang Houthi na itigil ang kanilang pag-atake sa mga maritime vessels na dumadaan sa Dagat na Pula.
Samantala, tila hindi pa nasiyahan ang Amerika sa joint military operation na isinagawa nila kasama ang United Kingdom. Muli na namang nagsagawa ng panibagong pag-atake ang Estados Unidos laban sa Houthi rebels. Ayon sa kanila, ang latest attack na ito ay isang follow-on action na tinatarget ang isang radar infrastructure ng militanteng grupo sa loob ng Yemen gamit ang Tomahawk land attack cruise missiles. Kaugnay nito, tinawanan lamang ng militanteng grupo ang ginawang pag-ataking ito ng Amerika. Bukod dito ay kinutsa pa ng Iranian-supported group ang US at sinabing hindi man lamang daw sila nagalusan o wala man lang naging epekto sa kanila ang strike na ginawa ng Amerika. Sa iba pang balita, hinhijack at tinangay naman ng Iran ang US-operated na St. Nicholas oil tanker na dumadaan sa Gulf of Oman noong Huwebes. Sinabi ng Iran na ang pagkumpiska nila sa US oil tanker ay bilang retaliation sa ginawang pagkumpiska ng Amerika noong nakaraang taon sa kanilang supply ng langis at sa Suez Rajan, isang Iranian vessel. Dagdag pa rito, ang paghuli ng Iranian Navy sa Marshall Islands flag na US oil tanker ay alinsunod sa lumabas na court order ng kanilang bansa upang ma-recover di umano ang perang nawala sa Iran sa ginawang pagkumpiska ng Amerika sa kanilang mga langis noong 2023. Isang video footage ang lumabas kung saan makikita ang paglapag ng helicopter ng mga armadong kalalakihan sa naturang barko. Habang naglalayag ito malapit sa Khomeini City of Sohar, biglang namatay ang AIS tracking system ng St. Nicholas at ayon sa ulat ng UK Maritime Security Company na AMBRI, magtutungo sana sa Turkey ang tanker na ito pero lumabas na nagbago ito ng direksyon at tinahak na ang ruta patungo sa isang Iranian port sa Bandar Ijaz. Ayon sa United Kingdom Maritime Operations, nakatanggap sila ng report ukol sa naganap na pang-hijack 50 nautical miles east of Oman kung saan hindi bababa sa 5 armadong lalaki ang sapilitang sumampa sa barkong ito. Base rin sa report, nakasuot ng military-style black uniform at mga black mask ang mga armadong lalaki. Sinabi ng Greek-based shipping company na lulan ng St. Nicholas oil tanker ang 19 na tripulante. 18 sa mga ito ay mga Pilipino habang isa naman ay mula sa Greece. Tinatayang aabot sa 145,000 metric tons ng langis ang dala ng barkong ito na nagmula sa Iraqi port of Basra at patungo sana sa Aliaga, west of Turkey at dumaan sila sa Suez Canal. Kinundina naman ng Amerika ang pagkumpiskang ginawa ng Iran sa St. Nicholas oil tanker. The Iranian government must immediately release the ship and its crew. This unlawful seizure of a commercial vessel is just the latest behavior by Iran or enabled by Iran aimed at disrupting international commerce. We believe this kind of action will simply add uncertainty for commercial shipping and for regional and global economy. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na sa ngayon ay ligtas ang lahat ng sakay ng barko. To our ambassador in Iran sometimes does that. They take a ship and then eventually mapapakawalan din. They are not hostages per se. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Migrant Workers sa pamilya ng 18 Pilipinong tripulante ng naturang barko. Noong April 2023, ang St. Nicholas oil tanker ay nahuli ng United States sa isang sanctions enforcement operation nang maglayag ang naturang barko gamit ang ibang pangalan na Suez Rajan. Sinabi ng Amerika na noong mga panahong ito, nagpapadala ng mga kontrabandong langis ang Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC ng Iran patungo sa China. Lulan nito noon ang 980,000 barrels of Iranian crude oil na nagkakahalaga ng $56 million. Kinumpiska ito ng Amerika dahil nga raw sa paglabag sa US sanctions against Iranian oil exports. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito.
At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.